YouTube ang T-therapy ulit para sa sakit takya. So ang topic ko ngayon is tungkol sa weight loss, yung weight gain tas weight loss, kung paano yung experience ko simula nung una akong tumaba, tapos nagpapayat ako, tapos tumaba na naman, tapos nagpapayat, tapos tumaba na naman, tapos nagpapayat, tapos ngayon mataba na naman, tapos nagtatry ako ngayon mag-cut ng weight sa mga 4 months o 3 months mahigit. So noong unang beses na tumaba ako, napansin ko mga 28, ganun siguro edad ko. Ngayon 38 na ako. So noong 28, parang pakiramdam ko hindi na ako katulad nung 20 years old ako. Tapos kapag actually malakas pa ako kumain nun, sobrang lakas talaga ako kumain. Ng 20s ako na kaya ko umubos ng 2 bag ng chips, tas malalaki pa yon sa isang araw. Tas kakain pa akong kanin, 2 rice pa yun every lunch, tas every dinner 2 rice din. Tas sa ulam kumakain ako ng taba ng manok, taba ng baboy, yun. Pero nung nag-28 ako, nagdire-diretso yung pagtaba ko hanggang nasa early 30s, ganun. So hindi na ako pumapayat. Tapos yung overweight na ako, naisipan ko kailangan ko ng magpapayat kasi nahihirapan ako sa sarili ko. Tapos yun nga, may PWD ako, bipolar disorder na dahil sa, tapos kailangan ko mag maintenance medicines, saka yun, yung mga meds na yun nakakatakaw. Kaya yun, nag-overweight ako ng mga ganong edad. Tas noong 30s naman, una akong nagpapayat, mga parang nasa edad 33 ako siguro. Pero nung 32, hindi pa ako mapayat nun. Nung hanggang 32 to 33, overweight ako. Tapos ang ginawa ko nun, nag-weightlifting akong konti, tapos nag-exercise ako sa bahay marami. Tapos ang pinakamarami ko nagagawa is mag-igib ng tubig ng nakabike. Yun, araw-araw yun, halos mga 5 times a week to 6 times a week. Tapos 8 liters yung binubuhat ko na bote sa bike, nasa basket ng bike. Tapos yun, kaya yun, pumayat ako ng todo nung unang beses ako nag-try magpapayat. Talagang masaya ako sa naging result. Tapos yun, hindi ako, tapos nasabayan pa yun, hindi pa ako masyado aware sa pagiging health, yun, yung sa healthy diet. Ang ko nun, medyo nasabayan nga ng healthy diet, na nagtry akong wag kumain ng taba ng baboy, balat ng manok, kahit yung taba ng baka. Kapag may baka, hindi ko yung kinakain. Pero yung sa isda, yung taba, ayan, kinakain ko. So yung nasabayan nun, kaya pumay talaga akong todo. Yung almost 60 kilograms na lang ako. Masaya ako nito. Pero sinabayan ko ng katigasan ng ulo. Hindi ako nag-inom ng gamot ng para sa bipolar disorder ko. Tas edi yun, naging ako, medyo weirdo na, parang over weirdo. Tas na na rehab. Ay, na yun nitong mga na pala yun, 36 na yata ako.
So, yun na pala yung second time na na tumaba at pumayat na naman ako. Pero, nung unang na-rehab ako, yung pangalawa na. Kasi nung unang na-rehab ako, 17 years old pa lang ako. Tapos nitong pangalawang na-rehab ako, 2003. Kaya mga 37 years old ako. So, pangalawang beses ko na naging overweight na. Pero, paano nga ba ako naging overweight na naman ng pagkatapos ng naging fit ako ng mga 34 years old. Tapos, tumagal yun mga 1 to 2 years pala. Kaya, umabot ako ng 36. Fit ako. 33, 34, 35, 36. Fit ako nun. Tapos, yun. Naging overconfident ako. Nagbabike ako sa madaling araw. Delikado. Tapos, weirdo ako. Nakaharap ako sa cellphone ko. Pero hindi naman ako driver. Pero salita. Ganun yung mga weirdong nagagawa ko. Tapos, yun. Parang masyado akong na-addict din sa laro. Yung sa computer, yung Street Fighter. Tapos naghahamon ako ng mga hindi naman ako kasi parang na nung pandemic kasi yun yung mga 2021. Tapos parang yung mga tournament hindi siya physical, online lang. Tapos hindi ako nakakaranas ng laro na Street Fighter pag na online, na offline yung tournament. So, sayang yung pagkakataon ko na kaya medyo naging weirdo ako yung parang parang naapektuhan ako nung hindi ko pagkakasali. Kasi magaling ako nun talagang araw-araw online naglalaro. Pero, yun, nakatulong din sa pagpapayat ko. Hindi ako nagkakaindas. Pinapagalitan na ako, naglalaro pa ako ng laro. Yun. Pero ang pinaka talaga yung biking ko, mga 7 to 10 kilometers, almost 5 times a week. Tapos minsan umabot pa ako 20 kilometers mahigit sa isang walang hinto, pero flatland lang naman. Hindi siya yung road biking lang, hindi yung mga uphill, yung mga malalayo masyado, hindi ganun. Yung dito lang sa city, yung city biking lang. Tsaka almost 1 hour mahigit lang ako lagi nagpa-bike. Tapos yun talaga yung biking talaga yung nakapagpapayat sa akin ng gusto. Tapos ngayon, yung pangalawang na overweight ako, yun nga yung, pero nung ako sa rehab na kulong, yung pagkain namin doon disiplinado. Hindi ako pwedeng kumain ng junk food, hindi ako pwedeng kumain ng uminom ng soft drinks. Kaya yung pagkain nakatulong sa akin magpapayat doon habang nasa pero gutom na ako kasi mataas yung gamot ko noon. Kaya naging payat din ako nung nasa rehab ako. Pero bago pa naman ako ma-rehab, lagi fit ako. Tapos pag uwi ko, sobrang nagkakain ako kasi yung gamot ko nakatakaw. Kaya kapag galing ako rehab, 2 weeks lang, sobrang overweight na ako. Pero minsan naisip ko nga, di bale na overweight kasi malaya naman ako dito sa labas. Pero ang totoo nun, ang hirap kumilos. Tapos hindi ako masaya kasi mas nade-depress ako kasi hindi ako fit. Yung nakikita ko sarili, yung parang pinapabaya ko talaga sarili, parang hindi ako makatisa, nahihirapan akong kumilos. Tapos parang unhealthy masyado, para sa may sakit na katulad ko na bipolar disorder. Tapos yun, ang ginagawa ko,
pagka nabibigatan na talaga ako sa sarili ko, magsisimula na ulit ako mag-workout, tapos magpapapahit na ulit ako. Noong unang pag-uwi ko, ganun na nangyari sa akin. No? Galing ako ng 2003 sa pag-uwi ko, nagpapahit ako, pero sinabayan ko na naman ng huwag kuminom ng gamot. So, naging overconfident sa loob lang ng 6 months. Pumayat ako. Tapos, naging naman ako, weirdo, yung masyado na naman ako overconfident. Tapos, yun nga, hindi rin nakatulong sa na kahit fit ako, masyado naman ako weirdo. E di, dinala naman ako sa rehab noong 2024. Tapos, nakauwi ako mga before January, before December 2024. Tapos, yan, hanggang ngayon, nagpapapayat pa rin ako. From January 25, yan, January 2025, hindi ko na naman ma-control yung sarili ko na kain. Tapos, kasi nga mataas yung dosage ng gamot. Pero, bumaba naman ng hanggang ngayon, mga 3 to 4 months, yung prescription sa akin hanggang 5 months, hanggang June, hanggang last June, pagbaba siya ng pagbaba. Pero ngayon, parang hindi na siya binababa. So, ang napansin ko lang, ang hirap magpapayat kapag kasabay yung prescribed medicine sa akin. So, ngayon, hindi naman ako tumitigil bodybuild, hindi naman actually bodybuild, home workout pala, yung dumbbell dito sa batas. Pero ang hindi ko pa nagagawa is mag-bike. Sabihin ko, kapag nagawa ko yung bike, kasi hindi naka-condition yung bike, lalagyan ko lang tas bobomba ko yung gulong. Sa tingin ko, pagka nag-bike ulit ako, makakatulong ulit magpapayat. Kasi ngayon, tag-ulan ulit, July, hindi siguro okay mag-bike pa ngayon. Pero bandang September, October, ganyan. September mo kaya pa rin ako. October, yan. Pero ngayon gagawin ko na para at least kapag maaraw, walang bagyo, walang habagat, at least makapag-bike ako. Saka tatry ko ulit mag-igib. Kasi ngayon nahinto na naman ako mag-igib mga 2 months na siguro. Kasi nung nakaraan, ako ulit yung nag-igib. Nung umuwi ako galing rehab, nag-iigib akong may dalang 10 liters na ngayon yung bote nang dinadala ko. Pero ngayon, 10 liters, hindi ko pa ulit nagagawa. Kukondisyon ko muna yung bike. Tapos, yun. Ngayon, ang plano ko is, hindi na ako magpapatigas ulo na hindi ako iinom ng gamot. Pero sana lang, yung monthly injection ko, ang hirap eh. Pagka yun, may monthly injection ko, pakiramdam ko talaga, tumatakaw ako, tapos yung gamot ko hindi na binababa, nakakalakas na appetite, saka parang nakabagal siya ng metabolism, parang hindi siya malakas makatunaw ng pagkain na kinakain. Pagka kasi walang gamot, talagang magaan ang pakiramdam ko, yung hindi katulad ng may gamot, ang bigat, nabibigyan na ako, kaya malas ako eh. Sakit ko bipolar, kailangan ko maggamot, tapos hindi naman ko pwedeng tanggalin yung gamot, titiisin ko na lang. Pero i-observe ko yung magiging result kapag nag-bike ulit ako. Tsaka yung gamot kasi parang nakakahina ng puso, parang mas nagpapalpitate ako lagi. Pero umiinom naman ako ng pang palpitation sa puso. Yeah. Kaya yun, kailangan ko lang siguro tapos exercise yun. Tapos yun nga, hindi na naman ulit ako kumakain ng taba naman. Kasi nung nakaraan, nung galing ako sa yung rehab, talagang yung appetite ko sa balat ng manok, manang baboy, chicharon, yung mga matataba, talagang
takam na takam ako, yung hindi ko mapigil yung sarili ko. Pero pag nakikita ko tsura kong ganito, yung overweight, na nade-depress lalo. Kaya yan, kung makapag-bike ulit ako, sana magtuloy-tuloy. Ngayon naman is parang may nakikita naman akong progress, kasi kumpara nung mga May 2025 hanggang ngayon July 2025, parang may pinagbago naman sa weight ko. Parang gumaan naman ako ng pumayat ng konti, saka gumaan. Hindi, ang ibig ko sabihin, hindi rin nagtuloy-tuloy yung pagtaba ko, kasi kung nagtuloy-tuloy yung pagtaba ko, kung hindi ako nag-exercise, yung nag-diet, yung hindi na ulit ako kumain ng balat ng manok, saka kung hindi ko hininto yun, yung pagkain ng balat ng manok, saka taba ng baboy, saka yung junk food na naman. Ngayon kumakain pa rin naman akong junk food, pero pakunti-kunti lang naman. Tapos kung hindi ko yun hininto, talagang ngayon, hindi na siguro kasing taba nung May. Mas mataba pa ako ngayon kung kumpara nung May. Kasi nung bandang April ay saka nung May ko nakita na hirap na ako. Hindi pa ako ganun ka-obese noon, pero overweight ako. Hindi ko na maisara yung short na may zipper, tas yung belt ko hindi ko na hindi katulad dati. Gusto ko talaga yung fit lang, yung hindi overweight, kasi lalo ngayon mga late 30s na ako, magpo 40 years old, 2 years, almost 1 year na lang 40 years old na ako, kasi magka 39 na ako sa November. Tas almost 1 year mahigit na. Tas kapag ganun, parang sobrang hirap ng magpapayat ng ganong edad. Hindi ko na kakayanin talaga yun. Siguro kung 40 years old ako tas mag overweight pa rin ako, ayoko nang kaganon, mahirap. Kaya yung mga 20s talagang, kung alam ko lang i-enjoy yung buhay ko nung mag-girlfriend ako talaga, hindi ako puro gitara lang, tas yung palagi ng computer, ayoko na ng ganun. Kung marunong lang ako katulad ngayon na lumalabas ng bahay, tas nag-walking, nag-exercise, tas pagka gusto magbiyahe, pwede naman yung magbabas basta may kasama lang. Kasi hindi pa rin ako independent kasi pero PWD naman ako, may naman ako, parang hindi naman almost accepted, parang understood naman kapag PWD na may bipolar disorder, parang hindi rin normal. Pero okay lang naman sa akin na may ganun ako, na at least na-share ko pa yung mga thoughts ko, yung mga thoughts, yung mga saloobin yun, na kahit ako lang yung nagsasalita mag-isa ngayon. Pero mas maganda talaga yung may kausap na actual, kasi galing ako sa yun nga, hindi naman actually naging kami, pero yung nasanay ako na may kasama lagi na babae na kapag lumalabas kumakain, magkaibigan lang kami, pero parang almost na rin couple na lumalabas. Tapos ngayon hindi na kami ganun. Ngayon naghahanap naman ako ng bago, tapos yun, sana swerte na ako, may nililigawan kasi ako ngayon sa kabilang town. Tapos yun, mag-meet kami ngayong July, tapos sana swertihin ako para ganahan din ako mag-exercise, magpapayat, tapos magpaganda ng katawan para for may benefit din na maging healthy. Tapos sana magtuloy-tuloy yung pagpapayat ko na rin hanggang end of December. So
20 minutes na, yun na lang sa tea therapy ulit ko para sa sarili ko ngayong July 2025. Thank you, YouTube. Bye bye.